Hello, hello! What's up mga Colgate? So, ang pag-uusapan natin ngayong araw is all about jigs. Ayun. Essential yung paggamit ng jig lalo na kung yung mga project natin is batch engraving sa mga small items like wooden keychain, lapis, bamboo pens, ganun. Dito ipapakita ko yung gamit kong jig. 10 slot siya, dual purpose, and pwede yung lapis tsaka wooden pen. Nagvo-voice over ako dito kasi hindi dinig at medyo malayo yung laptop. Yun kasi yung built-in mic kasi ang gamit ko. So, ayun, start. Balik na tayo sa video. Binibenta ko to. Joke lang. Ayan. Paano nga ba gumamit ng jig? Marami kasi akong nakikita sa mga FB group na mga new users ng laser machine. Paano gumamit ng jig? Ganun. So, Gina. Ayan. Control I para import natin yung mga nabili nyong jig, binili, ginawa, hiningi, hinakaw. Joke lang. Ayan. So, import, Control I. Ito yung jig file. Pag bibili kayo ng jig, merong ibibigay na jig file para i-cut nyo or kung meron ng kasamang physical jig, much better. So, ito, disregard muna natin to kasi ito yung ika-cut para maging physical jig, yung pinakita ko kanina. So, gawin muna nating tool layer para hindi siya madamay sa project natin ngayon. Ayan, lagay muna natin dyan. Then, ito lang. Focus tayo dito. Lagay natin sa gitna. Highlight lang natin. Ayan. Highlight, then ito, move to page center. Ayan, nasa gitna na siya. Tapos next, ayun, nakikita nyo to. Nga pala, ayun, sa mga baguhan, light burn yung gamit natin, and yung machine natin is the Algo Laser DIY Kit MK2 na 10 watts. Ayan, home lang natin. Ayan, real time yan. Joke lang. So, pag meron na tayong jig file, ayun, kunwari, ayun, nakakat na rin tayo ng physical jig or nakabili na tayo. So, kunin lang natin tong outer lining na to. Then, set natin to pag ganitong setup na gumagamit tayo ng honeycomb platform. Tapos, bakit nga ba meron tayong bond paper dito na nakatape? Ayun, importante na nakatape pag ganitong method ang gagawin nyo. So, magkakat tayo ng kasing sukat ng physical jig natin dito para doon natin ilalabat. So, gawin natin tong cut layer, then mag-set lang tayo ng parameters based sa wattage ng machine nyo. So, dito kahit 1.5, manipis lang. 1.580. One pass. So, ayan. Trim na natin. Set na yung focal length, focal height. Ayan. Frame. Okay na yan. Importante na nakatape. At pag nakat na natin, dapat hindi na magagalaw yung machine. Even itong honeycomb na pinagpatungan. So, cut na natin. Meron pa tayong isang way. Parang ganito lang din. Ayun. Dito sa video nga pala tututuro ko na din. Bubulol-bulol na naman tayo yung paggamit ng variable text. Ito. Ayun. Pakita ko kung anong gamit yan mamaya. Ayan. Pag nakat na, tagalin lang natin. Tapos, kasi tinatanong ng iba na kung paano i-sentro or ayun, paano gamitin yung jig. Ganyan na siya. So, itong orange na to, pag bamboo pen, yung natin, engrave natin. Itong blue naman, ito yung engravable area ng lapis. Ayan. Tapos, ayan, pag natapos na yan, balik lang natin sa tool layer. Ayan, tool layer blue. Tapos, okay na yan. Maglagay na kayo ng pangalan. Mamaya, tuturo ko. So, paano pag wala tayong ganito, honeycomb platform at board lang yung natin, gamit natin. Wait lang, tagalin ko.
Ayun, voice over ulit tayo sa part na to kasi hindi na naman dinig yung pinagsasabi ko. Itong wasteboard grid na to is ginamit ko lang for demo purposes kasi hindi siya tugma sa DOI kit MK2. Nasa 435 or 400 if I'm not mistaken yung engraving area ng DOI kit, while yung dating gamit ko is nasa 400 by 400 lang. Siset ko na yung focal height dito. Tapos, balik tayo sa light burn. Home lang natin. Ayan. Tapos, ganun ulit gagawin natin. Engrave, line ulit. Tapos, kahit tasan natin konti kasi engrave naman. 3K, 80. Masyado pa atang mataas yun, pero okay na. Try lang naman. For sample purposes. So, ayun o, meron akong gamit dyan dati. Gumagamit ako ng jig. Ayun. Ito nga pala, pag mga flat objects lang, yung i-engrave nyo, like mga keychains, ganun, pwede kahit ditong sa wasteboard grid, kasi nakalapat naman siya dito. Meron akong video tungkol dyan. Panoorin nyo na lang. Ayan, ito muna. Ayan, engrave na natin. Start. Ay, frame muna natin. Yun, okay na yun. Basta maano nyo na lang yung concept yung paggamit ng jig. So, pagkatapos ng framing, start. Ayan. Tapos, dun sa na-engrave na box na yon, ganyan na ulit ipapatong yung jig. Tapos, ite-tape nyo na siya. Much better kung meron kayong mga locking ano dito, kung pare-pareho yung size ng jig nyo, gawa na kayo ng locking teeth dito. Para yung mga L-shape na teeth. Ayan. So, lalagay lang natin yan. Ayan. Ewan kung magiging yung line. Basta, ayan, gets mo na yun. Takto siya. Lalagay nyo yung piece na jig dyan. Ayan, ganyan siya. So, ayun, gets nyo na. Ayun, gagamit. Ayun, parang nagmamadali ako. Nagets nyo na yun. Okay na yan, balik na natin sa tool layer. T2, tapos, important nga pala na wag nyo rin magagalaw to pag na-engrave nyo na or na-cut nyo na yung ano. So, ang gagawin lang natin, highlight natin lahat, then right click, tapos lock. Ayun, nakalock na siya. Di na to magagalaw. And hindi rin to may engrave kasi naka-tool layer. Basta naka-tool layer, di yan madadamay sa engrave or cut. So, next, kung paano maglagay ng names dito ng mas madali. Gamitin natin yung variable text and kailangan din natin ng Excel. Yan, open lang tayo ng Microsoft Excel kasi gagamit tayo ng CSV file. Ayun, mamaya na yan. So, eto, lagay muna natin dyan yung camera. Ayan. Update lang. Drag cam. Ayan siya. Tapos next, eto. Para pag magsusulat tayo ng magta-type. Kahit naman ibang design yung ano nyo, for ano lang to, demo purposes. So, click natin dito. Ang ginagamit na font size pag sa lapis is 3. Wait lang. Pakita ko mamaya. So, lagay lang tayo ng, ito nga pala yung code pag gagamit tayo ng variable text. Ayan. Variable text. Di ko pa sinasabi yung usage niya. So, lalagay lang natin, importante ito percentage sign, tapos 0. Ayun. Tapos, set natin to black yung layer kasi naka-tool layer siya. So, gawin lang nating fill. So, ayan siya. Tapos, dahil pag ganun yung ano natin, lapis o ballpen, rotate lang natin. Negative 90. So, yun na siya. Tapos, liitan natin. Dapat nakalak to. Yung width niya is, pag sa lapis, 3 mm. Ayan. Sa ballpen, kahit 4 mm. So, sa lapis muna. Ito yung lapis mas manipis. So, lagay lang natin dyan. Ayan, kahit dyan. Ayan. Lapis. Ayun. So, paano kung maramihan tapos iba-iba yung pangalan? So, dito na natin magagamit yung variable text para hindi tayo maglagay ng isa-isang pangalan dito. So, ito yung code percentage tapos 0.
Ayun, magdi-deep dive tayo tungkol sa variable text soon kasi marami pang options dito. Maraming pwedeng gamitin yan. So, ito muna. Pag naka-type na tayo ng ganito, punta muna tayo dito. Ang gulo, di ba? Ayan. Tapos, dahil 10 slots to ng 10 slot na jig, ayan, 10. Hindi na pangalan yung gagawin natin. So, ayan. Gawa na lang tayo. Algo laser. Teka lang natin. Overgates. Wait lang. Algo laser. Tapos next. DIY kit. Tapos ano pa? Ganito na lang. Ayan. Tapos basta hanggang 10. Sample lang naman. Ayan. Pag naka-10 na tayo, kasi 10 slots yung gagawin natin, dito sa file, ito importante ito save as. Tapos, dapat, itong file type niya is CSV, delimited. May ibang mga CSV dito, pero itong gamitin natin. CSV, delimited. Click natin. Then, saan ba masasave to? Ayan, sa downloads. Okay, dito na siya. Click, tapos test, sample. Ayan, na-save na. Pause, balik na tayo sa Lightburn. Ayan. Pag andito na tayo sa Lightburn, ayan, ito na, important na part. Yung tinype natin kanina na code, click lang natin, tapos dito sa part na to, naka-normal siya. So, click natin itong drop-down key. Then, gawin natin merge CSV. Click natin yan. Tapos, end. Okay na yan. Tapos, paano nga ba malalagyan to lahat nito? Para hindi pa isa-isang mag-type. So, naka-click to. Then, dito tayo sa array. Ayan, create an array. Click lang natin. Tapos, ito. Yung spacing niya, naka 12 mm ox na yan. Ayan. Tapos, 10 slots. 10. Ayan. Paano yan? Hindi naman nasakto. Ayan. Paano nga ba? Ungroup muna natin. Naka-group yan. Ungroup natin. Control U to ungroup. Tapos itong pinakadulo, lagay natin dyan. Lagay natin dito. Ayan. Isakto natin. Ganyan. Sakto ba? Basta? Ayan. Pag nakaselect na yan, i-select uli natin silang lahat. Nakaselect to, hold shift. Ayan. Ito lang yung medyo matrabaho. Ayan. Nakaselect na lahat. Punta kayo dito. Ayan to. Itong icon na to. Click nyo. Then, distribute H centered. Ayan na siya. O, di ba? Napunta sila lahat sa sa gitna. Ayun. Ayun. Okay na. So, naka-merge CSV pa rin Tapos, pag nakaselect pa silang lahat, group nyo ulit. Control G. Ayun. So, okay na siya. Tapos next na gagawin natin, ayun, may naka-load pa na ginamit ko. Clear. Tapos browse natin, naka-up na tong variable text. Pag walang variable text dito, punta na tayo sa Windows. Tapos piliin natin 'yon. Or pag wala, pwede niyo ring mag-right click dito. Tapos ayun, mahanap niyo din. Ayun dito pala. Cancel layers. Tapos variable text. Ayun siya. Variable text. Tapos browse na kayo. Click browse. Kung saan nyo sinave yung CSV file, click nyo lang. Tapos yan, naka-load na siya. Tapos, paano nyo makikita yung names dito na tinype natin? Ayan, click natin tong test. Oop, ayan na siya. Hindi lang nasakto, basta gets nyo na yung point. Kasi dito yung So, test. So, paano maging permanent yung dyan, yung text? So, ito lang bake. Click bake. Ayan, okay na. Di ba? Okay na yan. Tapos, engrave na kayo. Ganun yung variable text. Ayan. Sakto na yan. Okay na yan. Yun, for more videos like this, don't forget to subscribe sa channel natin. Marami pang ibang videos na nasa channel. And paki-like and share na din yung video natin para mas maraming matulungan kung nakatulong ang video natin. And ayun, follow nyo rin ako, yung personal account and even yung official page ng Laser Engraving PH. Ayun, mag-upload din ako doon.
Tapos kung gusto nyo yung jig na gamit ko dito, binebenta ko para magkapera naman ako. Joke lang. Ayun, so follow nyo lang ako, subscribe, salamat. Abang sa next video ulit. Bye-bye.